Hello mga kapro government, tulad ng sinabi ko dati, bilang Bible believer of Christ, hindi po ako nag-promote ng names ng mga kandidato dito sa aking FB account. Sagrado po ang pangboto at tanging ang Diyos lang ang magpapalabas kung sino ang kanyang ipapanalo. Magkaiba po ang idea at yung promotion. Yun po ang ginagawa natin. Patuloy tayong manalangin sa final decision dahil ang sinabi ko lang naman na wag ibuto ay yung nasa profile ko. Wala po akong mini-mention kung sino biniboto ko. Sa 6 na pumasok, hindi dapat malungkot kung hindi nakapasok ang ibang kandidato nyo dyan dahil wala namang perfect na government kahit sino pang umupo dyan. Basta ginawa lang natin ang tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Tulad ng sinabi ko po dati na ang tao ay nagbubutuhan, pero ang Diyos pa rin ang magpapanalo kung sino. Hindi po tayo nagsisi sa lantarang pinapanigan natin dahil yun ang kalooban ng Diyos na sinabi niya na dapat igalang ang nasa kapangyarihan. Okay lang naman sana kung saang panig ka, choice mo yan. Pero kung accepted Christians, believer of Christ, ay hindi po tama yung mga names ay ipo-promote mo talaga sa FB account mo. Tulad niyan. Proud pa, sa maling-mali naman talaga yan. Marami kinakaharap na kaso, bukod doon ay plano pang tabagsakin ang pamahalaan. Hindi po tama yan. Yan po ilabag sa kalooban ng Diyos. Dapat angkop sa Bible sa verse ang binabasa natin. Tulad ng sinabi ng Diyos sa 1 Peter 2, verse 13 to 15. Sunod po natin ang utos ng Diyos. Sabi niya, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon na kataas-taasan. Verse 14, sa mga gobernador na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. In verse 15, sapagkat siya'y kalooban ng Diyos nang dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapantahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Ulitin po natin sa 15, unang Pedro, chapter 2. Nakalagay po dito na sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay iyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Leader po ng ating bansa ay meron po silang karapatan na disiplinahin ang sobrang ingay. At tinutukoy po dito yung nagpapagulo sa bansa. Maraming pruweba na hindi magandang ginagawa. Paninira at panay pagbabanta na sa komunidad ng pamahalaan para ibagsak. At hindi lang yan talagang nanawagan. Nakalagay po lahat sa Bible. Ang nakakalungkot dahil may mga naturingang Kristiyano pero nagbibingian po dito ay pinapalusot po sa kabilang tainga at nadadala po sila sa awa sa mga taong nararapat na patahimikin. Lahat ng bagay ay niloob ng Diyos. Ipinahintulot ng Diyos lahat ng bagay kung ano nangyari sa ating bansa. Wala pong puwang dapat sa katahimikan ng bansa at kaayusan. Ang sobrang over na pagsira ng pagiging anay para sirain ang pamahalaan at gusto nila sila yung iupo doon. Baka pwede ko pa siyang ibuto kung marunong siyang magtiyaga, magtiis, na magantay na matapos ang termino ng Pangulo. Pero hindi po ganun ang nakikita natin. Parang masyado nagmamadali, parang may hinahabol. Yun na po yung ambag ko na ako, proud po ako na ako po yung pro-government po. Number 1, di po tayong pro-God at hindi po tayo nakadepende sa government. Kasi tayo po ay sumuporta sa katahimikan at kaayusan ng ating bansa at hindi tayo basta nakikinig o naaawa sa mga drama sa iba. Kundi tayo'y nagsusuri kung alin ang tama at totoo.